What's up guys? Good evening guys, mga herp. Number 1 herp. Share ko lang yung live. Share, copy link. Guys, i-share nyo yung live. Thank you so much guys. Guys, pa-share tayo ng live. Thank you so much guys sa mga mag-share. Hello guys, sa mga nauna, present kayo pre. Ay, hindi. Good evening pre. Morning daw. Tom, hindi na morning, Tom. Gabi na, pre. Gabi na, herp, eh. Guys, wala mag-good evening. Sige, guys, wag na. Hello, Bird. Di pa ako nakalive. Nakalive na ako, pre, ah. Eh, iba pala akong bansa. Uy, congrats, ya. Solid ka. Nakadating pala sa ibang bansa mga video corp. Deep nga, herp. Tawag ganun eh, no? Lakas. Guys, ganado na ako. Guys, tignan nyo guys, oh. Tignan Janet. Ay, wait lang, may gagawin pala ako, Janet. Isusulat natin sa paper natin yung mga nag-gift sa likod na, no? Ang tawag lang, Janet. J-E-A-N-N-E-T-T-E. Para makita ko, guys, sa papers ko. Guys, nakakompile lahat ng papers ko, para makita ko yung mga nag-gift. Para ma-recognize natin, guys. Nakakalimutan ko minsan yung mga pangalan, eh. Tingnan, Janet. Guys, ganado na ako, guys. May coke na ako, guys. Ay, hindi. Nabasa tuloy. Ito, guys. Nabasa paper ko. Huwag na nga. Nabasa na paper ko, guys. Thank you so much. Ganyan reviewer, guys. Ako gumagawa, guys. Guys, good evening, guys, ha. Nakikita ko comments, guys. Nagbabasa ako sa isang account ko, guys. Good evening. Good evening, pre. Good evening, Kurt. Guys, mag-start tayo mamaya mga 7:03, ganun. Share nyo muna yung live, pre. Tapos mag-follow na hindi pa nagpa-follow. Guys, share nyo yung live. Thank you so much, guys. Ready na ba kayo, guys? Guys, ready na ba tayo? Guys, ready na ba kayo, guys? Ready na ba kayo? Tuturuan ko yung mga shortcut, guys. Thank you, Riri. Thank you, Riri. Ay, susulat ko pala. Ito si Janet, tas meron pa si Riri ngayon. R-I. Okay, guys. Dalawa na, guys. Thank you so much sa mga nag-give, guys. Sinusulat ko sa paper ko, guys. Nakakalimutan ko yung pangalan, eh. Okay, number 1 na tayo, pre. Okay, number 1 muna tayo saglit. Sa number 1, pre, tignan nyo yung question. Tatlo yung given. Dito, pre, ito yung distance natin. Okay, may distance tayo na isa. Okay, may distance tayo. Numerical ko sa 90 sa CSE dahil sa'yo. Welcome, tol. Okay, dito, may distance tayo, pre. 225 meters. Diba? Ito distance. Tapos, ibig sabihin neto, hanapin natin yung distance ng train. Paano ulit mag-distance yung nawawala? Kasi ito, is yung length ng platform. Okay? Length ng platform to. Hindi siya counted. Kaya ang gagawin natin, distance is equal to speed multiplied by the time. Okay? Speed multiplied by time tayo, pre. Ito yung speed natin. 25 meters per second yung speed natin. Susulat natin. Tapos, ito yung time natin. 20 seconds yung na-elapse na time para makross yung platform. So, nagigets yun yung thought. Ito pre, ang gagawin natin is yung speed na 25 meters per second, imumultiply natin siya sa time na 20 seconds. Okay? Mumultiply lang natin yung dalawa. Meaning nun, ang makukuha natin dito is 500 meters. Okay, ano ba yung 500 meters, pre? Yung 500 meters, pre, it is consist of length ng train. Ito yung train and platform. Okay? Ayan yung length ng train at saka platform. Yung hinahanap natin, yung length lang ng train. So, anong gagawin natin, pre? For civil service, yes, pre. Eto, pre, di ba 500 meters yung length ng train at saka platform. Tapos, given yung length ng platform natin. Hinahanap yung length ng mga train. Kaya gagawin natin, pre, minus lang tayo. Basic minus lang. So, 500 meters minus
225 meters. Ang sagot natin sa length ng train is 275 meters. So, letter C ang number 1 natin, pre. Okay, pre? Okay? Dito kasi, pre, para hindi kayo malito sa mga formula, pwede kayong mag-drawing ng triangle, okay? Ito yung magic triangle sa speed, distance, at saka time, okay? Ito yung magic triangle natin. D, S, tapos T. Okay, anong ginagawa natin sa triangle na to, pre? Sa triangle kasi na to, pag nasa baba yung dalawa, we need to multiply. Okay? Ang distance natin is equal to speed multiplied by time. Okay? Pag nawawala naman yung time, syempre tatakpan mo yung time kasi nga nawawala, di ba? So, time is equal to distance all over speed. Pag speed naman nawawala, same process, distance divided by time. Ayan ang magic triangle natin. Diba? Di ba madali lang? May magic triangle kasi tayo dito. Para hindi nyo makalimutan. If ever man mag-exam kayo, hindi nyo makalimutan yung formula natin. Nagets nyo ba, pre? Kasi dito, pre, tignan nyo kasi yung given natin dito. Dito, yung given na distance is yung length ng platform. Eto. Ayan siya. So, hindi natin papansinin muna. Kasi nga, may given tayo na speed at saka time. Kunin natin yung distance. So, speed multiplied by time, nakuha natin yung 500 meters. So, 500 meters minus 225 meters na length ng platform, matitira yung length ng train natin, which is eto. Okay? Good job, pre. Guys, 40 items tayo today, guys, ha? Guys, 40 items tayo today. Hanggang number 40 tayo today, guys. Okay? Kaya manood lang kayo. Guys, i-comment nyo shortcut, tapos i-share nyo live kung gusto nyo ng shortcut sa ganitong question. Sa number 2. Guys, i-share nyo live, tapos comment nyo shortcut kung gusto nyo ng shortcut ng ganito. Madali lang to, guys. Very easy. Sobrang dali lang. Thank you, Jake, sa pag-repost tsaka follow. Kay Brez Hort, tayo sa pag-follow, pre. Comment nyo shortcut, pre. Huwag kayo matulog, ya. Wala. Kay Baidal, nag-follow. Thank you, pre. Kay Hello Seiya. Kay Miggy. Guys, gusto nyo ng shortcut? Kasi comment nyo. 40 items pa tayo, tapos papatay-patay kayo. Oh, guys. Laban to, guys. Okay. Sa shortcut kasi na to, guys, bilangin nyo lang kung ilan yung decimal places natin. Okay? Di ba, pre, dito, may 6 na decimal places tayo. Okay, shortcut to ng square root, pre, ah. Si square root, thank you, Chacha. Ano pangalan? Chacha. Wait lang, ah. Susulat ko pangalan mo. Eto, pre, madali lang to, sobrang dali lang. Dito, di ba, bilangin nyo yung decimal place. Okay, ilan ba yung decimal place natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag square root, kakalahatiin nyo lang. Di ba, 6 yung decimal place? I-divide nyo lang siya by 2. So, magiging 3 decimal places lang yung sagot. So, dito, saan ba may 3 decimal place? Eto, di ba? Ayan na agad yung sagot natin. Dito, meron tayong 6 decimal places. Isang decimal place, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, tas pang-6. 6 decimal places siya. Pag square root, i-divide nyo by 2. So, 3 decimal places yung sagot. Kasi, pag eto, minultiply nyo siya sa sarili niya, makukuha nyo to. Di ba, dali lang? Ganun yung shortcut, yeah. Okay lang, wait lang, susulat lang natin yung mga nag-gift, guys. Si Chacha, ulit. Chacha. Okay, guys. Sinusulat ko na yung mga nag-gift, guys, para di ko makalimutan pangalan. Oh, guys, basta yung square root, gumagana yan. Thank you, Milenyo. Thank you, Kai. Guys, dami na nag-gift. Mamaya, isusulat natin. Paalala nyo. Pag hindi 6, guys, take note, guys, pag square root of decimals, always even number yung even number of decimals. Even number of decimals palagi pag square root ng decimals. Hindi magiging odd number, pre. Puro even lang, mga 2, 4, 6, 8, 10, etc. Thank you, Milenyo. Mamaya, guys, Milenyo. Mamaya isusulat natin pangalan niya. Dito, pre, i-discuss ko ulit sa inyo yung PEMDAS. Okay, PEMDAS. Ito kasi yung PEMDAS, pre. Okay, sabi sa PEMDAS, unahin natin yung parentheses, exponents, and then multiplication and division. Okay, multiplication and division. Yung multiplication at saka division, guys, eto siya. Hindi mas mataas si multiplication kay division. Mali yun, guys. Okay? Hindi rin mas mataas si division kay multiplication. Mali rin yun, pre. Okay, they are equal lang. From left to right tayo.
Same with addition and subtraction. Okay, pre? Hindi pwedeng mas mataas si multiplication kay division. Mali. Hindi pwede yun. Hindi rin pwedeng mas mataas to kaysa dito. Mali din. From left to right tayo palagi. Okay? Dito, pre, pansin nyo, nauna si division kaysa kay multiplication. Kaya magdi-divide muna tayo. Okay, pre? So, magiging 96 minus 24 divided by 6 is 4 times 5 plus 8. Okay, pre? Nagets nyo ba ako, pre? Kasi, pre, nauna nga si division kaysa kay multiplication. Kaya nag-divide muna tayo bago mag-multiply. Ganon yung rule ng PEMDAS, GEMDAS, BODMAS, etc. Okay, hindi nagbabago yun. Nagbabago lang yung question, pero hindi yung rule. Pati yung tawag, guys, nagbabago, pero hindi yung rule. Dito, magiging 96 minus 4 times 5 is 20 plus 8. Okay? So, 96 minus 20 is 76 plus 8. Ang magiging sagot natin dito is 84. Okay, 84 magiging final answer natin dito. So, letter D tayo dito. Okay, pre. Guys, sa mga kakapasok lang, patap-tap tayo to share ng live kasi 40 items tayo, guys. Ina-explain natin ng maayos at mabagal yung mga items natin. Guys, dito sa rule na to, pag nauna yung multiplication, edi magmumultiplication kayo. Pag nauna yung division, edi magdi-division kayo. Simulan nyo, guys. Guys, sinusulat natin yung mga pangalan na nag-gift. Wait lang, guys, ha. Yan. Okay? Next na tayo, pre. Okay, left to right palagi. Okay, guys, sa number 4, guys, kay Nitas, kay Ali, thank you sa gift. Wait lang, ha. Guys, yung mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay dito sa Red Up natin. Okay, pinopost ko yung replays, guys, sa Red Up. Every live natin, nakapost sa Red Up. Kaya mag-follow na kayo, guys. Tapos, isubscribe nyo din to. Okay, wait lang, guys, ha. Dito nyo makikita yung replay, guys. Tignan nyo, guys, oh, yung replay kahapon, nai-post na dito. Kaya pwede nyo mapanood. 2 hours yun, guys. Same with this one siguro. Mga 2 hours din siguro to. Okay, kaya mag-subscribe na kayo, guys. Tapos i-follow nyo na ako. Verbal, wala, guys. Wala. Okay, sa number 4 na tayo. Sa age problem, pre. Sobrang dali lang naman ang age problem. Okay, mag-focus kayo sa akin, ha? Sa age problem kasi, guys, always, yung son or yung mas bata, yung magiging ex natin. Okay? Sabi dito, a father is 4 times as old as his son. Di ba si son is mas bata kaysa sa tatay niya? So, magiging ex natin si son. Siya yung magiging ex natin. Si father naman, so father is 4 times na mas matanda sa anak niya. So, 4x. Bakit 4x? Kasi nga 4 na beses na mas matanda yung tatay niya kaysa sa anak niya. Okay? X tsaka 4x. Ngayon, pre, 10 years from now, anong sabihin pag 10 years from now? Anong ibig sabihin neto, pre? What does this mean, pre? Anong meaning neto, pre? Future ba to o past pag 10 years from now? Future ba o past? Future ba o past, guys? Comment nyo nga, guys, kung future ba yung o past. Okay, future, tama. Dito, guys, pag future, always remember plus tayo, ha? Pag future, edi plus 10 tayo dito. So, dito din, ang gagawin nyo sa taas ng graph natin or table natin is plus 10. Okay? Saan ako yung plus 10? Dito, 10 years from now, kaya plus 10 tayo. Okay. Anong gagawin natin sa plus 10, pre? Yung plus 10, pre, idadagdag lang natin sa mga values dito. Okay? Ayan lang. Okay, nakakagets pa? Yung 10 dito, idadagdag lang natin sa mga values natin. Nagagets nyo ba, pre? Tapos, pre, dito na yung medyo nalilito yung iba. Yung twice dito, pre, yung twice, any value dito, twice, thrice, 4 times, imumultiply nyo siya sa age ng mas bata. Take note, pre, sa mas bata nyo palagi siya imumultiply. Okay, sa mas bata nyo siya imumultiply palagi. Okay, so magiging ganito siya. So, twice is 2 times the quantity of x plus 10 is equal to 4x plus 10. Okay, pre? Okay ba, pre? Yung twice dito, imimultiply natin siya sa age ng mas bata. Okay? Okay, pre. Tapos, since nasa labas siya ng parenthesis, we need to distribute this one. I-distribute natin siya sa loob. So, 2 times x is 2x plus 2 times 10 is 20. Is equal to 4x plus 10. Okay, pre, nakagets pa? Nakakasunod kayo sa age problem natin.
Nakakasunod kayo sa age problem natin, pre? Nakakasunod ba, pre? Nakakasunod kayo, pre? Okay. Ngayon, pre, ang gagawin natin, pre, is we need to transpose. Okay, tra-transpose natin. Yung 2x, ililipat natin sa kabila. Yung positive 10, ililipat natin dito. Always, take note, mag-change yung sign natin. Kabaliktaran, ha? So, yung 20, yung positive 10 dito, pag nilipat natin, it would become negative 10. Tapos, 4x, yung positive 2x dito, pag nilipat natin sa kabila, magiging negative 2x siya. Okay? Change lang yung sign natin. Yung positive magiging negative, yung negative magiging positive. Okay? So, 20 minus 10 is 10 years old. 10. Tapos, 4x minus 2x is 2x. Okay? Now, we need to divide, guys. Okay? We need to divide both sides by 2. Kasi yun yung partner ni x. 2 at saka 2. So, si x natin would become 5. Sino ba yung x dito? Di ba yung anak? So, yung anak niya is 5 years old. Siyempre, si father is 4 multiplied by the age of the son na 5. So, 20 years old si father. So, 20 years old si father, 5 years old si son. So, ilan na yung taon ni father? Siyempre, 20 years old, pre. Yun lang, pre. Okay, itatry natin, ha? Itatry natin i-check. Dito, sabi, di ba? Ngayon daw, so now, si father is 4 times na mas matanda sa anak niya. Eto si father, eto si son. Tama ba? Na 4 times na mas matanda yung tatay niya kaysa sa anak niya? Tama ba, pre? Tama? Di ba tama? Tapos, 10 years from now, so plus 10 dito, plus 10, magiging 30 years old na siya, tas magiging 15 years old dito. Twice na mas matanda si papa niya kaysa sa anak niya. Di ba? So, tama yung statements natin. So, tama yung sagot natin. Di ba? Yung N natin ngayon now is 4 times na mas matanda si tatay kaysa sa anak. 10 years from now is twice na lang na mas matanda si tatay kaysa sa anak niya. Okay, pre? Good job, pre. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, pwede pa follow, guys. Guys, 40 items tayo. Hindi lang 5 items, guys. 40 items tayo, okay? Guys, galing ka mag-explain. Guys, magaling ba ako mag-explain, guys? Guys, comment nyo nga ratio, guys, kung gusto nyo matuto ng ratio. Guys, comment nyo nga ratio kung gusto nyo matuto ng ratio. Thank you, Mario Juan. Thank you, pre. Uy, grabe. Wait lang, susulat natin pangalan ni Mario, guys. Eto, guys, yung mga gifter natin. Mario Juan. Okay? Para meron sa paper, guys, may remembrance tayo. Thank you, Kai. Si Kai pa pala. Mamaya na isusulat ko yan. Promise. Oh, guys. Sa ratio, kailangan lang natin i-analyze. Okay, we need to analyze pag ratio. Sabi sa question, the ratio of A to B to C is 2 is to 5 is to 7. Okay, mahalaga yan, ha. Sa ratio, pre, kung ano yung naunang letters, sa kanya yung mauunang value. Okay? Nauna si A, sa kanya yung 2. Si B is 5, tapos si C is 7. So, 2, 5, 7. Their total is 224. Pag total sinabi, guys, it is a total value agad. Okay, total value natin is 224 kasi yun yung kabuuan natin. Okay, ito yung kabuuan natin. Ngayon, kung may total value tayo, pag may total tayo, kailangan din natin ng total ratio. Ano ba yung total ratio, pre? Ang total ratio, kailangan mong i-add lahat ng ratio. So, 2 plus 5 plus 7 is ilan? 14. Okay, pre, 14 siya. So, ngayon, ang gagawin natin is yung total value na 224, i-divide natin siya by 14. Okay? So, ngayon, pre, yung 224 divided by 14, it is 16, di ba? Ayan siya. Meaning ng 16, pre, sa isang part ng ratio, 16 yung katumbas niya. Okay? Sa isang part ng ratio, 16 yung katumbas niya. Tapos, ang gagawin natin dito, yung 16, imumultiply natin sa value ng hinahanap, which is B. Ano ba yung value ni B? Di ba 5? So, magiging solution natin dito is yung 16 na parts per ratio multiplied by B na 5, ang magiging sagot natin is 80. So, 80 yung magiging share ni letter B. Okay? Yung 224 andito. Saan nakuha yung 14? Yung 14 nakuha natin kasi pinag-plus natin lahat yan. Ito, pinag-plus natin to lahat. Doon natin nakuha yung 14.
Okay? Tapos nag-divide lang tayo and then multiply sa hinahanap. Okay? Okay, pre? Next na tayo, pre, ha? Madami pa tayo, pre. Bakit 16 times 5? Kasi yun yung value ng b. B yung hinahanap, di ba? Okay, pre. What's up? Guys, pa-follow tayo, pre. Thank you so much, guys, sa mga nag-follow. Guys, mag-comment kayo, tapos mag-follow kayo. Total value is given, guys, sa question. Okay, quiz. Saglit, quiz. Quiz sa number 6. Ano ang sagot? Halimaw. Di, guys. Hindi ako halimaw, guys. Tao, guys. Anong sagot natin sa number 6, guys? Guys, send kayo ng gifts, guys. Thank you so much, guys. Tapos yung replay, guys. Sa gusto magpaulit ng number, makikita nyo dito yung replay bukas. Ipopost ko dito sa Red Up. Okay, ano ba yung Red Up, guys? Sa comments nyo na lang. Baka kasi ma-restrict ako, guys, eh. Okay, dito nyo mapapanood yung replay, guys, ha? Ito, guys, pangalan ko. Sa Red Up. Yung replay kahapon, ito siya. Naka-post na agad. Okay? Okay. Dito, pre, kailangan nyo ng common sense dito. Ano ba yung mga ginawa? 3, 8, 18, 38, and 78. Thank you, walang pangalan. Ayan, pre. Wala ang pangalan niya eh. Paano kasi shoutout niya? Di wala ang pangalan niya. Thank you, Jocelyn. Guys, eto kasi, kailangan natin ng pattern recognition dito. Ano ba yung pattern recognition, pre? Makikita mo dapat kung ano yung ina-add. Okay, pre? Ano ba yung ina-add sa una? Ano ba yung ina-add sa una? So, plus 5 tayo dito. Sa susunod is plus 10. Thank you, Isabella. Dito is 20. And dito is 40. So, anong pattern sa ina-add? Ano yung pattern sa ina-add, pre? Yung 5 naging 10. Bakit? Bakit 5 naging 10? Times 2, di ba? Yung 10 naging 20. Bakit? Kasi nga times 2 rin. Yung 20 naging 40. Bakit? Kasi nga times 2 pa rin yan. So, meaning nun, yung next natin na i-add is 40 multiplied by 2. So, magiging 80 ang i-add natin sa susunod. Okay? So, 78 plus 80, ang magiging next number natin is 158. So, tama yung mga nag-comment ng 158, pre. So, letter D. Ganun lang, guys, sa kadali. Kailangan nyo lang ng pattern recognition, guys. Okay, guys? Okay ba, guys? Okay. Okay. Eto na. Sa number 7 tayo, guys. Anong sagot niya sa number 7? Long method tayo palagi, guys. Thank you so much, pre. Wala akong pangalan, eh. Long method tayo sa number 7, guys, ha? Yung maprosesong method. Kasi nga, guys, mas maganda pag long method para nagigets nyo every step ng process. Okay. Sa number 7 kasi, pre, a product costing 2,400 pesos. First statement muna tayo, pre, ha? Kasi ito yung statements to, eh. Meron kasi statement dito, tapos may statement din dito. Sabi sa first statement, pre, yung product daw na 2,400 pesos is marked up, so tumaas siya ng 25%. Okay? Tumaas siya ng 25%, pre. Okay, tumaas siya ng 25%. Anong gagawin natin dito? Yung 2,400 na yan, ay wait pala, bago natin gagawin, eto muna yung gagawin natin. Yung 25%, pre, pag i-convert mo sa fraction, it is 1/4. Okay, 1/4 yan ha, pag i-convert mo into fraction. Okay? Ngayon, yung 2,400 na yan, i-multiply mo siya by 1/4. Sagot natin dyan is 600 pesos. Okay, yung 25% kasi is equivalent niya is 1/4. Okay, so yung 2,400 is tumaas ng 600 pesos. Magkano na siya ngayon? So, eto, tapos eto, you're gonna add this one. Okay, ipa-plus nyo yung dalawang yan. So, 2,400 plus 600, 3,000 pesos yung new price niya nung tumaas. Tapos, nag-discount daw siya ng 20%. So, discount, bumaba siya ng 20%. Yung 20% pre, in fraction, it is equivalent sa 1/5. Okay? Okay. Ngayon, yung 3,000 na yan, i-multiply mo siya by 1/5. 1/5. Ang magiging sagot mo dito is 600. Again, dito kasi is discount. Sa kabila is marked up. Pag marked up, plus tayo ha. Pag discount, syempre mag-minus tayo. Eto,
ima-minus mo siya dito. Okay? So, 3,000 minus 600, it is 2,400 pa rin. So, walang pinagbago sa price. Okay, so letter C pa rin tayo dito. Okay, yung short method naman, pre. Paano pag short method? Kaya ito yung short method. Diba kasi, pag percentage kasi, pre, pag price, 100% palagi yung basis natin. Ito palagi yung basis natin. Yung 100% na yan, madadagdagan siya ng 25%, diba? Tapos, yung 100% na yan, mababawasan siya ng 20% kasi nga nagka-discount. So, dito, magiging 125%, tapos dito, magiging 80% yan siya. Okay, in decimal pre, eto, in decimal is 1.25, imumultiply mo siya sa decimal neto na 0.8, ang magiging sagot mo dyan is 1.0000. Okay? Yung 1.000 na yan, imumultiply mo siya dito. So, 2,400 multiplied by 1, so 2,400 pa rin to. Okay? Ayun yung short method. Nag-plus 25% tayo dito kasi nga, tumaas ng 25%. Nag-minus 20% tayo dito kasi nga nag-discount ng 20%. Tapos, yung sagot dito, dinesimal natin, then we're gonna multiply. Okay guys? Guys, thank you sa mga nagpo-follow guys. Guys, pa-share tayo ng live, tapos pa-send tayo ng gifts. Yeah? Sige na ya. Good job guys. Sa number 8 guys, na hanggang number 40 pa to guys ha. Sa number 8. Sa number 8. Guys, ganun yung technique ng percentage guys ha. Hindi porket tumaas siya ng 25%, tapos bumaba ng 20%, dapat mas mataas na yung new value. Paano po naging 1.0000? I-multiply mo to ya. Eto guys, shortcut ulit sa number 8. Sa number 8 guys, may shortcut kasi tayo dito. Okay, may shortcut tayo dito. Yung shortcut kasi natin sa number 8 guys is eto. Pag yung keyword is together, it is product over sum. Pag yung keyword naman natin is alone, it is product over difference. Okay? Tignan lang natin yung keyword. Guys, sa mga nagpapaulit, pwede nyo mapanood yung replay dito sa RedUp. Tomorrow, guys. Ipopost ko dito yung replay sa RedUp. Kaya, i-follow nyo to. Dito nyo makikita yung replay para unli ulit. Kasi 40 items tayo, guys. Mapagod naman ako pag paulit-ulit, guys, no? Thank you so much, guys. Dito yung RedUp, guys, ha? Dito yung replay. Ayan yung replay kahapon, guys, ha? Eto, guys, ha? Eto. Dito, guys, yung keyword natin is together at saka alone. Okay? Dito, guys, saan nyo ba titignan yung mga keywords na yan? Titignan nyo siya sa part na question na. Okay? Sa part ng question na yan. Saan ba yung part ng question? Dito. Saan ba nag-start yung question? Diba dito? So, if both are open together, meaning pag together, eto agad, product over sum. So, ang gagawin natin is 24 multiplied by 8 all over 24 plus 8. And na guys, ang gagawin natin. So, 24 plus 8 is 32. Plus 24 times 8 is 2 carry 3, 192. Tama ba ako? 5, ay, hindi pala. Nalito tayo dito. Okay, nalito ako guys. Sorry. Hello, Aunt. What's up, Fred? Nalito pala ako dito guys. Kasi hindi ko binasa ng maayos yung question. Bakit hindi ko binasa? Ewan ko sa sarili ko ya. Dito kasi, may keywords pala tayo dito na empty. Yung isa, nagkakarga. Yung isa naman, nagbabawas. So, even though together siya, magma-minus tayo. Kasi nga, ito yung explanation. Diba ito yung tangke? Okay, may dalawang pipe tayo sa tangke. Yung pipe A, eto siya, is nagkakarga siya ng tubig. Kinakargahan niya ng tubig. 8 hours bago niya mapuno. Tapos, si pipe B naman, eto siya. Nagbabawas siya ng tubig. 24 hours bago niya mabawasan ay maubos lahat. So, ang gagawin pala natin dito is product over difference. So, 24 multiplied by 8 all over 24 minus 8. Okay? Ayan pala ang solution natin dito. So, magiging 192 divided by 16 to. Tama ba ako? So, magiging sagot natin dito is 12 hours bago mapuno. Okay, so letter B ang magiging final answer. Okay, wag tayo malito ha. Nalito na ako guys eh.
Dito kasi guys, sabi, may nagkakarga, tas merong nagbabawas. Nalito na ako sa keywords. Okay guys? Kaya product over difference pa rin. Ito pa rin yung solution. Okay pre? Dito kaya. Bakit ya? May nagkakarga, may nagbabawas. Okay? Okay pre? Ngayon pre, dito na tayo sa baba. Ito pre ang tanong. Ang tanong dito, what is 7 over 12? Pag nabasa niyo yung off, it is multiplication palagi. Okay, pag off is multiplication, 1080 over 1. Dito may 2 ways tayo pre. Yung 2 ways natin pre, first way is imumultiply mo ito dito. Yun yung first way natin. Second way guys is ito, i-divide mo siya dito. Ito kasi, i-check nyo yung magka-diagonal. Okay? Yung 1080 pwedeng i-divide ng 12, tama? So, 1080 divided by 12 is 90. Tapos, 12 divided by 12 is 1. Ito na lang yung natira. 7 times 90 na lang. 7 times 90 is 630 magiging sagot natin. Ay, magdi-divide lang kayo, guys. Ay, you're just gonna divide, guys. Eto, guys, kasi guys, yung 1080 na to, yung 1080 is divisible siya ng 12. Sagot dyan, 90. Okay, so kaya naging 90 to. Para ma-reduce na to. Kasi pag hindi tayo nag-divide, paano pag hindi tayo nag-divide ya? Eto kasi yung sagot kapag 0, 7 times 8 is 56, 5, 7. 0, 56, 7. Divided by 12, sagot pa rin dyan is 90. Okay, ito yung magiging sagot pag hindi tayo nag-divide agad. Masyadong malaki, di ba? Kaya mas maganda if ma-reduce na agad natin yung terms. Para, ito na lang yung isa-solve mo. Makukuha mo na to agad. Hi, arts.dev. I am passer of civil service exam. Thank you, tol. Welcome, pre. Ito na. Dito, pre, ang tanong natin dito is what is the cube root of 15625? Ano ba yung cube root ng 15625? Ano ba ya? Ang cube root niyan. Ano ba ya? Ito ata, 25 ba ya? Anong sagot nyo ya? Ito yung shortcut dito ya. Okay. Pag cube root, eto, kunin yung first 2 digits. Pag 5 digits first 2 digits. Okay, ano ba yung pinakamalapit na cube root sa 15? Di ba ang pinakamalapit na cube root sa 15 is 8? Ano yung cube root ng 8? 2 raised to 3, di ba? Yung 2 raised to 3 na to, ito yung first digit ng sagot natin. Tapos dito, 5, syempre, common sense, 5 na rin yung last number natin dito. Okay, hanapin nyo lang yung pinakamalapit na perfect square dito. Ang pinakamalapit na perfect square sa 15 is 8. Ay, perfect cube, sorry, is 8. Ito kasi mga perfect cube, guys. 1 cube is 1. 2 cube is 8. 3 cube is 27. And 4 cube is 64. Sana nagagets nyo, guys, ha? Kasi, guys, pinakamalapit na wait lang guys, ibaban lang natin yung mga bantas guys. Okay, yung pinakamalapit na perfect cube below 15 is 8. Ito siya. So, siya yung first number dapat. Diba? 2 cube is 8. Pinakamalapit na perfect cube below 15 is 8. So, first digit natin is 2. Last number natin is 5. 5 times 5 times 5. Last number nun probably is 5. So, 5. 25 agad. Diba? Dali lang. Guys, may tutorial ako ng perfect cube sa Red Up. Pwede nyo mahanap dun. Para pag hindi nyo nagigets, pwede nyo mapanood dun niya. Pwede nyo mapanood. Applicable sa lahat. Yes, pre. Shortcut nga eh. Pag shortcut, applicable sa lahat. Yeah. Number 11, guys. Sa number 11, hindi pwedeng 75 ang sagot mo. Mali agad ang 75. Okay? Mali ko gagawin ito. 75 ang sagot ko dito. Dito, guys, mali ang 75. Bakit ba? Kasi pag average speed, pre, average speed,
Meaning nun, we need the total distance and the total time. Okay, we need the total distance tsaka total time. Total distance, madali lang. Kasi nga, total distance, ipag-a-add mo lang yung dalawang to. Total distance is equal to 180 plus 180. So, 360 ang total distance natin. Ngayon, kailangan natin ng total time. Okay? Pag total time, ang ibig sabihin lang yan is i-divide mo yung distance sa speed. Okay, pre? So, 180 divided by 60. Pre, dalawa naman yun. Kaya nga, dalawa yung i-divide mo dito. Sabi nga natin dito sa keyword natin is total time, di ba? So, 180 divided by 90 pa rin. Okay? Total distance, ipagpa-plus mo lang yung dalawang to. Okay, pag total time, i-divide mo to dito, tapos dito, tsaka dito. Okay? So, 180 divided by 60 is 3. 180 divided by 90 is 2. From the keyword na total time natin to, we need to add these 2. Okay, ipa-plus mo yung dalawang yan. So, 5 yung total time natin. Sabi nga natin, pag average speed is total distance divided by total time. So, total distance is 360. Total time natin is 5. So, magiging sagot natin dito is 72. Ayun na yung average speed niya. Okay? Diba? Dali lang. Madali lang. Mali po kayo. Hindi guys. Tama to guys. Hindi ako nagtuturo ng mali guys. Kung meron man ang tinuro mali guys, i-clear out ko agad. Okay? Saan ba nakuha yung 360? Ito yung distance 1 plus distance 2 dito. Iba plus mo lang yan. Saan nang galing yung 5? Good question. Ito, distance divided by speed. Distance divided by speed. Ito, 3 at saka 2. Di ba yung keyword natin is total time? Kaya pinag-plus natin siya. Naging 5. Ayun, dun na kayo yung 5. Yun yan, ya. Okay, ya? Ngayon naman ya, dito naman tayo magsasagot ya. Sa number 12 naman ya. So, 5 over 6 plus 7 over 12. Comment nyo technique guys. Gusto nyo ng technique guys? Gusto nyo ng technique? Guys, gusto nyo ng technique dito pag improper, pag hindi parehas yung denominator? Guys, makinig kayo sa technique ha. Baka kasi malito kayo pag ginawa ko yung technique Guys, 40 items tayo. What's up, Kel? Guys, i-follow nyo si Kel, pre. Barkada natin to. Erp natin to, Erp natin yan, pre. Dito, pre, ang technique natin dito is pinakamadaling technique is ganito. Di ba 12 to? Tapos 6 to? Paano magiging 12 yung 6? Ay, ang gagawin nyo dito, kailangan yung maging 12 to. Paano magiging 12 yan? Siyempre, imumultiply mo siya by 2. 6 times 2 is 12, di ba? Tapos dito, kung ano yung minultiply mo yung 6 para maging 12, imumultiply mo din sa 5. 5 times 2 is 10. Plus 7 over 12. Ngayon, wala na tayong problema, ya. Wala na tayong problema dito, ya. Ipa-plus mo na lang yan. Kasi nga, parehas na yung denominator natin. Ginawa lang natin na parehas yung denominator. Paano nga ba yun? Kasi nga, ginawa nating 12 yung 6. Kasi 12 siya dito. Okay? So, dito, copyin mo lang yung denominator, tapos you're gonna add. 10 plus 7 is 17 na lang tayo dito. Okay, so sagot natin is letter C. Diba madali lang guys, yung shortcut ko. Tingnan guys, pasan tayo ng gift guys. Guys, thank you so much. Bakit? Kasi nga, hindi pwedeng i-add pag hindi parehas yung denominator yan. Bakit tinimes mo yung 2? Sana ko yung 7? Ito. Sa given. Yun yung shortcut. Sabi ko makinig para hindi kayo mawala Paano po yung hindi shortcut? Ito kasi guys, yung hindi shortcut. Kailangan mo ng long method. Kailangan mo ng LCD. Okay, kailangan mo ng LCD dito. Kasi, paano naman ko yung LCD Yung LCD kasi dito is 6 at saka 12, diba? Yun yung mga denominator. 6 times 1 is 6. 6 times 2 is 12. 12 times 12, 12 times 1 is 12. Ito yung LCD nila. So, magiging 12 yung denominator natin dito. Ang gagawin mo dito, yung 12, i-divide mo dito. Tingnan nyo, Kel. 12 divided by 6 is 2 times 5 is 10.
Plus 12 divided by 12 is 1. Times 7 is 7. Ayan ang long method, yeah. Diba? Long method to. Yung ginawa lang natin kanina is ganito na lang. Okay, kailangan natin ng least common denominator doon. CS passer, yes guys. Eto guys. Sa number, guys yung replay pala, tingin sa pagpapaalala. Eto, dito yung red up ko guys. Dito yung mapapanood yung replay. Guys, yung live kahapon, andito na yung replay guys. Ay, may ads na ako guys. Guys, huwag nyo skip yung ads ha, tapos i-like nyo yung video ya. Thank you so much guys. 15 views. 15 views. Dami yan ya. Ini-skip ko din yung ad na. I-like nyo yung video guys. Thank you so much. Tapos, basta yung replay ipopost ko dito guys. 1 hanggang last number. Andyan lahat yan. Okay, ngayon hanggang number 40 tayo ya. Okay, hanggang number 40 tayo ya. Kaya wag kayong maumay sa akin ya. Hanggang 40 pa tayo ya oh. Ayan guys oh. Hanggang number 40 pa tayo. Hello Char, hello Aki. What's up pre? Dito kasi guys, sa number 13, kailangan nyo ng utak. Kasi may formula ulit dito. Dito, yung average daw ng 20 numbers. Yung 20 is yung number of items natin. Meron tayong 20 numbers. Their average is 48. Okay? Meron tayong 20 numbers, yung average nila is 48. Okay? Eto. Dito, kailangan nating makuha yung total. Total yung kailangan natin. Okay? Paano nga ba makuha yung total? Para makuha yung total, pre, ang gagawin mo lang is multiplication. Number of items multiplied by their average. So, 20 times 48 is 960. Okay, yeah? Ito yung number of items natin. Ito yung average nila. Tapos, sabi, if the number 68 is removed, meaning isang number lang yung 68. Okay? So, magma-minus tayo ng isa kasi magbabawas tayo ng isa dito, magiging 19 numbers na lang. Dito, ima-minus din natin yung 68, magiging 892 na lang. Okay? Bakit tayo nag-minus ng isa dito? Kasi nga, nagtanggal tayo ng isang number. Dito, nagtanggal din tayo ng 68 kasi ito na yung magiging sagot. Ngayon, ang gagawin natin, hanapin natin yung new average siya. Okay, new average. Paano nga ba yung new average? Ang gagawin natin is 892, i-divide natin siya by 19. Kasi 19 numbers na lang ang meron. Pag dinivide natin ito, dito, ang magiging sagot natin is 48. Okay, 48 ang magiging sagot natin dito. So, letter C tayo dito. Okay, yeah? Okay ba, yeah? 48, yeah? Kasi guys, pag 9 times 7 is 63. Hindi parehas dito. 2 yung last number dito. Okay, 47 ba ya? 47 ba ya? Hindi ya, 48 ya. Process mo ng pag-divide. Guys, mini-mental ko. 47? Wait lang nga. 7 ba? 9 times 7 is 63. 9 times 6 is 54. Wait lang ha. 960 minus 68 is 892. Okay, 892 divided by 19. 4, 72. Ay, 38, 38, 76. Lang nga. 38 plus 38 is 76, so 13. I-calculate ka na. Wait lang, i-calculate ko nga. Bakit nalilito kaya? Saglit lang yan, ika-calculate lang natin. 892 divided by 19, 46.9. Or 47. Okay, 47 ya. Mali ang nagtuturo. Sorry guys, 46.9 kasi. 47 niya. Kaya pala. Sorry guys. Sa number 14 guys, what is the area of a trapezoid with parallel sides of 14 cm and 22 cm and height of 8 cm? Where did you get 960? Kasi guys, di ba, pag total yung hinahanap,
it is number of items multiplied by their average. Number of items multiplied by their average pag total. Ayan ang total. Ito yung number of items multiplied by their average. Tinimes ko guys. 960. Sa number 14 guys, anong sagot nyo sa number 14? I-comment nyo nga yung kwan guys. I-comment nyo yung formula natin sa number 14. Comment nyo sa formula natin sa number 14. Formula guys, ang hinahanap ko guys. Anong formula natin? Bakit magkakaiba kayo ng sagot? Anong formula nyo? Trapezoid 1/2 base 1 plus base 2 times height ba? 1/2 base 1 plus base 2 times height, di ba? Ito kasi yung formula niyan, guys. 1/2 of base 1 plus base 2 multiplied by height. Okay? 1/2 ng 14 plus 22 multiplied by 8. Okay? Ito yung formula guys ng trapezoid. Huwag nyo hanapin kung saan kinuha. Kasi formula yan guys. Okay? So magiging 1/2 ng 36 times 8. Okay? Ito plus ito is 36. So 1/2 ng 36. Ano ba yung kalahati ng 36? Diba 18? Multiplied by 8. Ang magiging sagot natin is 144. So letter C. Guys, i-take note nyo to. Ito yung formula ng trapezoid. Okay? Ayan. Trapezoid is 1/2 base 1 plus base 2 times height. Okay, sa number 15, comment your answer guys. Sa number 15. Kasi, madali lang to eh. Number sequence lang to. Guys, mag-follow na hindi pa nagpa-follow guys. Thank you so much guys. Thank you so much guys sa mga nagpa-follow guys. Thank you, Hans. Thank you, guys, sa mga nag-gift. Thank you so much, guys. Nakalimutan ko na magsulat. Nagsusolve kasi nagsusolve. Anong sagot nyo, guys? 5, 7, 11, 23, 47. Times 2 plus 1 ba yung pattern? Yung pattern dito, guys, is times 2 plus 1. Thank you, Trish. Yung pattern dito is times 2 plus 1. Okay? Kasi 2 times 2 plus 1 is 5. 5 times 2 plus 1 is 11, etc. So, dito, ang gagawin natin is 47 times 2, 94, plus 1 is 95. C. Guys, good job. Okay, hanggang number 40 tayo, guys. Ihina ako, guys, eh. Mag-CCR break tayo mamaya, guys. Okay? Dito, guys. Okay. Dito, kasi, dito guys, kailangan natin ng shortcut ko na naman. Okay, dito kasi guys, may shortcut ako dito. Okay, kasi kailangan ng conversion. So, shortcut ko sa conversion, ganito yun. Formula 1 natin is meters per second to kilometers per hour. Pag formula 2 naman is kilometers per hour to meters per second. Okay, makinig ha? Makinig, yeah. Dito kasi guys, ito yun, di ba? 2, 3, 4. Dito kasi guys, ang gagawin natin dito is shortcut. Pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo siya by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour naman to meters per second, i-divide mo siya by 3.6. Constant yung 3.6 guys, okay? Take note na yung 3.6 natin is constant ha, hindi nagbabago. Pinadali ko na buhay nyo. Kaya wag nyo nang hanapin kung saan kinuha to. Shortcut to, guys. Okay? Shortcut. Constant siya, guys. Okay? Constant to. Dito, ang kailangan nating conversion is kilometers per hour to meters per second. Bakit? Kasi sa choices, meters, tapos sa given, seconds. So, ang gagawin natin is formula 2. So, yung 72 na yan, i-divide natin siya by 3.6. Okay? Para makuha natin yung meters per second na equivalent ng speed natin. Okay? So, dito, 72. Dito is 3.6. May isang decimal place dito, i-move natin siya pa right. Decimal place dito, i-move natin siya pa right, tas mag-add tayo ng 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 0 na yan siya.
Yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang siya dito. So, ang equivalent pala ng speed natin into meters per second is 20. Okay, may speed na tayo, may time na tayo. Distance yung hinahanap. Take note, pag distance, it is speed multiplied by our time. Ano ba yung speed natin? Eto siya. So, 20 meters per second multiplied by 18 seconds na time, ang sagot natin is 360 meters. Okay, so letter C. Gusto niyo ng shortcut guys sa number 17? Gusto niyo ng shortcut sa number 17 guys? Comment kayo guys kung gusto niyo ng shortcut dito. Okay? Comment kayo sa number 17 guys kung gusto niyo ng shortcut. Gusto niyo ng shortcut kasi guys lumabas tong question na ganito nung last exam eh. Di ko kasi naturo yung shortcut dati kasi di ko in-expect na lalabas to. Ito yung shortcut dito guys. Di ba meron tayong 4 decimal places? Di ba 4 decimal places ang meron? Meaning yan, kalahati lang ng decimal place niyan yung sagot. So meaning yung sagot natin is may 2 decimal place lang. So ito yung may 2 decimal place. Di ba kasi 0.0144, di ba? Dito, may 4 na decimal places tayo. So, meaning nun, pag square root yan, 2 decimal place lang yung meron. Dito, may 2 decimal place dito. Kaya siya na agad yung sagot natin dito. Okay? Pag square root ng decimal, kalahatiin nyo lang yung bilang niya. O, applicable to sa lahat yan. Okay? Okay? Okay, yeah? Paano kung 5 decimal places? Walang square root ang may 5 decimal places, pre. Mostly, 2 lang. Ay, 2, 4, 6, 8. Wala na. Mamaya na ulit. Meron pang ganong question. Thank you, MJ Cruz. Thank you, pre. Guys, pag may extra coins kayo, mag-send kayo ng gifts. Pambili ko ng Coke. Thank you, Kai. Thank you, pre. Sa number 18 kasi, sabi dito. Okay. 3. Pag 3 guys, special case to, walang shortcut ang 3 pag work rate. Kasi guys, sabi dito, si worker A, 12 days niya matatapos. Si worker B, 18 days niya matatapos. Si worker C, 36 days niya matatapos. Pag nagtulong-tulong sila lahat, gaano katagal? Dito guys, special case. Etong 12 na yan, gagawin yung 1 over 12. Yung 18 gagawin yung 1 over 18, yung 36 gagawin yung 1 over 36. Special case kasi ang tawag dito pag 3 na. Okay? Eto, i-over 1 nyo lang sa lahat. Tapos, since magtutulong-tulong sila, you're gonna add. Mag-a-add lang tayo dyan yan. Okay? Tapos ngayon, kukunin natin yung least common denominator. Ang least common denominator nila is 36. Okay? 36 divided by 12 is 3 times 1 is 3. 36 divided by 18 is 2 times 1 is 2. Plus 36 divided by 36 is 1 times 1 is 1. So, ilan na yan ngayon? 6 over 36. Ngayon, since pinailalim natin kanina yung mga values na to, di ba kanina pinailalim natin yung mga values na yan? Ngayon, babalik ta rin naman natin. I-re-reciprocal natin silang dalawa. Okay, i-reciprocal natin, ibabalik natin sa dati. Kasi kanina, di ba ito, binaba natin dito. Same with this one, pati sa 36. Ngayon, ang gagawin natin is itataas ulit natin yung mga values na yan. So, magiging 36, thank you Yumi, divided by 6. Meaning lang yan, 6 days nilang matatapos yung trabaho. Okay? 6 days nilang matatapos yung trabaho. Kuya, bakit hindi tayo nag-shortcut? Kasi nga, special case pag 3. Pag 3 tao yung nagtulong-tulong, si A, B, at saka C, is special case siya. Walang shortcut. You're gonna do this one. Okay? Yung 12, ginawa nating 1 over 12. Bakit? Kasi yun yung work rate nila sa isang araw. Yung 18, ginawa din nating 1 over 18. Eto siya. Yung 36, ginawa nating 1 over 36. Yung 12, binaba. 18, binaba. 36, binaba. Tapos, nung na-add na natin, binalik natin sa taas. Binalik natin siya sa taas dito. Binalik ko sa taas. Binalik ko. Binaliktad ko ulit. So, magiging 36 divided by 6. 6 na lang yan siya. Okay, LCD, paano nakukuha? Ito kasi guys, yung LCD. Diba 12, 18, at saka 36. Yung LCD guys, makukuha niya siya by 12 times 1. 12. 12 times 2, 24. 12 times 3,
36. 18 times 1 is 18. 18 times 2 is 36. 36 times 1 is 36. Yun yung LCD na tinatawag. Yung pinakamalit na number na pare-pareha sila. Ayun yung 36 na LCD dito. Least common denominator ang tawag. Okay, pag dalawa, madali lang. Product over sum at saka product over difference lang. Okay. Dito, sa number 19 naman, PEMDAS tayo dito. Take note guys ha, pag PEMDAS, maraming nalilito. Ito yung PEMDAS guys. Yung PEMDAS, si parenthesis yung pinakamataas. Okay? Exponents is susunod siya sa parenthesis. Pangatlo is multiplication and division. Okay? Yung multiplication and division, they are equal ha. From left to right tayo. Hindi mas mataas si multiplication kay division. Mali. Si division naman, hindi mas mataas kay multiplication. Mali. Ang gagawin natin dito, ang hierarchy nila or ang pagkakasunod-sunod is from left to right. Okay, mamaya replay guys, ipapakita ko dito. So dito, ang gagawin muna natin is eto muna. Eto munang nasa loob. So magiging 144 divided by 6 multiplied by 3 plus 7 squared is 49. Okay? So dito, 144 divided by 18 plus 49. Okay, pre? Nakasunod kayo, pre? Yung 7 squared naging 49 kasi 7 times 7 yun. So, 144 divided by 18 is 6. 6 times 6 ba? Wait 6 times 8 is 48. So, 100. Nalito ako 144 divided by 18 is 8 pala. 8 times 8 is 64. Kaya 6, 8 times 1, 8 plus 6, 40. Tama. Plus 49, it would be 57 ang sagot. Sorry guys, wala calculator guys. Okay guys? Diba ya? Guys, yung replay pala, sa mga na-late, dito nyo mapapanood guys. Guys, yung kahapon, yung live natin, 2 hours. Most probably, 2 hours din yan kasi 40 items tayo yan eh. Yan guys, so 40 items tayo yan. 40 items yan. Okay? 40 items. Dito nyo mapapanood yung replay. Only replay dyan. Okay? Only replay. Okay guys, thank you so much sa mga nagpa-follow guys. Please follow nyo guys. Tapos send kayo gift. Pambili ko Coke. Okay? Eto guys. Pag circumference ng circle, 2 formulas tayo dyan. Okay? 2 formulas pag circumference ng circle. Pag circumference ng circle, may 2 formulas tayo. First formula, pwedeng pi multiplied by the diameter lang. Ang second formula is 2 pi tapos radius. Okay, dalawang shortcut. Ay dalawang formula. Pi diameter at saka 2 pi r. Dito, diameter yung given. Kaya ang gagamitin natin is formula 1. Okay? So, yung pi down natin na given is 22 over 7. Imumultiply natin siya sa 28. Para makuha natin yung diameter ng circumference ng circle. Dito, pre, i-check na lang yung magka-diagonal, pre. Yung 28 pwedeng i-divide ng 7, tama. So, 28 divided by 7 is 4. Tapos 7 divided by 7 is 1. So, 22 times 4, it is 88. So, 88 na yung magiging sagot natin kaagad. Okay, pre? Check nyo lang yung magka-diagonal if pwede sila mag-cancel out sa isa't isa. Para mas mapadali yung buhay. Hindi nyo na imumultiply ito dito, tsaka i-divide nyo pa by 7. Matrabaho yan. Okay? Okay, ya? Guys, mag-tap-tap naman kayo. 41k tap-tap lang. Pagod na ba kayo? Guys, nakikinig lang kayo. Di pa kayo nagtatap-tap. Tatampa na ako, guys. Nagtatampered na ako, guys. Thank you, Daniel. Dinaliktad kasi pangalan. Thank you, Ignite. Guys, huwag nyo baliktarin pangalan nyo. Ako nalilito eh. Eto, guys. Ratio ulit. Basic lang pag ratio, guys. Pinakamabilis. Pinakamalupit ako magturo ng ratio. Ako pinakamalupit magturo ng ratio. Bakit? Kasi nga, malupit ako eh. Dito guys, kasi pag ratio, ganito yan. Kung ano yung naunang value, ay naunang classification, boys, di ba? Tapos girls. Okay? Si boys natin, sa kanya maunang value, 5. Si girls naman yung 8, matik. Tapos, meron tayong 65 na boys. Ilan yung girls natin?
Okay, dito, i-check nyo na lang kung sino yung magkaparehas. Di ba dito, parehas tayo na may boy, parehas na may lalaki. So, ang gagawin natin dito is yung boy dito, 65, i-divide natin sa value ng boy dito. Di ba parehas kasi silang may boy? Boys, boys. 65 divided by 5 is ilan? 13. Okay? Yung 13 na to, ipang-multiply mo sa value ng girls. Ayun lang ang gagawin mo. So, yung 13 na sagot natin, nang nag-divide tayo, i-multiply mo sa value ng girls, ang magiging sagot natin is 104. Meron tayong 104 na girls. Ayun lang, ganun lang kadali. Tingnan nyo lang kung ano yung magkaparehas. Ulit, di ba may boys tayo, tas may girls. 5 yung boys, 8 yung girls. Tapos, given boys natin is 65, di ba? Ilan yung girls? Ilan yung girls natin? Check nyo yung magkaparehas. Ito yung magkaparehas. Oh. I-divide nyo lang sila. So, 65 divided by 5, it would be 13, di ba? Tapos, yung 13 na to, i-multiply mo sa value ng girls dito. So, i-multiply mo yan. Ang sagot natin dito is 104. Ganun lang kadali, ya. Thank you, Boss Dog. Tanggol. Yeah. Thank you, Tanggol. Isusulat ko pangalan mo dito sa Hall of Fame. Tanggol. Tanggol. Ito mga guys, yung mga nagigip. Mga tropa. Tas di ko alam isulat yung pangalan ng isa guys. Korean. Ang hirap. Yeah. Daniel. Mamaya isusulat ko yung pangalan nyo. Mamaya. Nagtuturo ako. Guys, yung red up, dito nyo mapapanood yung replay guys. Ito yung pangalan ko sa red up. Okay? Tapos, kung gusto nyo makita mukha ko, nasa IG guys. Nasa IG. Nasa IG guys. Thank you so much guys. Tapos dito guys ha. Sabi ko nga sa inyo guys, kailangan nating magkaroon ng common sense dito. Eto ha. Negative 18, positive 6 times negative 4 is negative 24. Okay? Divided by 2. Okay. Dito guys, inuna natin to kasi nauna yung multiplication kesa kay division. Ngayon, magdi-divide tayo. Negative 18 minus 24 divided by 2 is 12. Okay. Dito, huwag kayong malito. Okay, paano natin i-explain ito? Ganito. Di ba may tindahan si Aling Bebang? Tindahan ni Arcs. Ito si Arcs. Arcs Store. Kasi tindahan ko to eh. Okay. Si Arcs, eto ako. Halimbawa, eto kaya. Okay, alam ba yung given natin? Nung unang bili ko, yung unang bili mo dito, ikaw to. You. Ikaw yan. Ikaw si you. Tapos, nung unang bili mo sa tindahan ko, meron kang utang na 18 pesos. Yung nagkautang ka, kulang yung pera mo ng 18 pesos. Tapos, nung pangalawang bili mo ya, nagkautang ka ng 12 pesos ya. Magkano na yung utang mo ngayon? Siyempre, ipagpa-plus mo yung utang mo. Magkano na yung utang mo ngayon ya? Siyempre, ang may utang ka ngayon na negative 30. Take note ha, hindi positive. Kasi pag positive, ikaw yung babayaran ko. Ikaw yung nagkautang sa akin, edi negative 30. Okay? Okay. So, sagot natin dito is negative 30. May utang kayo sa akin niya. Dali. Game time. Dali lang eh. Dali lang. Yeah! Pag kulang ka lang pansin sa bahay mo, ya, wag mo na idala dito, ya. Magko-comment ka ng masama. Bantos. Thank you, pre. Hindi ko ma-pronounce pangalan mo, pre. Okay, number 23. Okay, 23. Sa 23, pre, madali lang pag-speed ng current yung hinahanap. Sumasabay ba yung old god sa current? Ano yan, GL? Eto guys, ang gagawin natin dito is minus muna. Okay. Speed ng boat downstream minus speed ng boat upstream. Speed ng boat minus speed ng boat, i-divide mo by 2. Kasi dalawang speed ginamit mo. Speed 1, speed 2. Dalawa. So, ang gagawin mo dito, sagot mo dito is 12 divided by 2.
So, 6 kilometers per hour yung speed ng current. Paano man lalaban? Hindi ako pinaglaban. Ya. Ya. Lika nga dito, ya. Ya, lika nga dito, ya. Paano man lalaban? Ya. Ya. Wag ganyan, ya. Nasab tayo, ya. Paano nag-come up sa ganyan? Number 24. Ano next number natin? Guys, nag-minus lang tayo. Bakit tayo minus? Kasi nga, kailangan natin makuha yung difference ng speed. Difference of speed. Simot. Difference. The difference of this one and this one. You need to get the difference, okay? You need to get the difference. 30 minus 18, it would be 12. It would be divided by 2. Why? Because we have two speeds. Speed 1 is the downstream speed, and speed 2 is the upstream speed. Okay, that's two speeds. That's two given speed. Those are the given two speeds. Okay? Okay. Tapos, sa number 24, anong sagot nyo? Guys, kaka-explain ko lang sa nanggulang ng... Huwag na. 4, 10, 22, 46, 94. Kaya siguro kayo iniwan nyo, guys, no? Hindi kayo nakakaintindi. Kaya siguro kayo iniiwan, guys. Hindi kayo nakakaintindi. Nag-explain na yung tao, hindi nyo naintindihan. Okay. You need to be understanding. Okay? Joke lang, ya. Yeah. Ang sagot, 190, ya. Anong pattern nyo? Ito yung pattern natin nyo. Pwede yung pattern is times 2 plus 2. Okay? Pwede yan yung pattern. Nag-brown out. Bantos! Nag-brown out, ya. Nag-brown out ba? May ilaw naman. Wait! Naugot ko yung saksakan. Wait lang, ya. Aray, nauntog ako, ya. Aray. Aray. Saglit yan, nauntog ako, ya. Aray. Ya. Narinig ya. Narinig niya ya. Wait lang ya. Aray. Kala ko nag-brown out ya. Natanggal pala yung saksakan. Okay. Solve. Masakit ba? Oh ya. Yung 4, naging 10 kasi nga plus 6. Yung 10, naging 22 kasi plus 12. Aray ko. Yung 22, naging 46 kasi plus 24. Okay? Pwede ito yung pattern. Okay? Dito kasi yung pattern natin is times 2 plus 2. So, 92 times 2, 94 times 2, 198 plus 2 is 190. Sakit na hilo ko dun. Aray ko. Coke break. Number 20 ang sagot. Ay, 25. 20 tuloy. Nahilo na ako yan. Dito kasi dalawang formula ang gagamitin. Area muna. Area ng rectangle is length multiplied by width. Ang perimeter ng rectangle is 2 multiplied by length plus width. Okay? Two formulas kasi tayo dito. Pwede rin ganito. Yung given kasi natin is perimeter, di ba? So, meaning nun, ito yung gagamitin nating una. Yung P natin is 72, and then yung W natin is 14.
Makinig kayo, baka mawala kayo eh. Yung P natin is 72 is equal to 2 multiplied by length na nawawala plus width natin is 14. Okay? Ayan, pre. Okay, pre. 72 yung perimeter, 2 times length plus width. Paano nakuha yung 2L? Paano nakuha yung 2? Drawing kayo rectangle. Okay? Ilan yung length natin? Di ba may dalawa tayong length? Tapos, meron tayong width na dalawa. Meaning lang yan, 2 length plus 2 width. Yun yung perimeter. Pwede ring shortcut 2 multiplied by length plus width. Okay, pwede yung shortcut natin. So, eto siya. Yung width natin is 14 given. Yung P natin given 72. Ngayon dito, ang gagawin natin is we're gonna divide both sides by 2. Bakit i-divide by 2? Para matanggal to. Paano easy mode na lahat? So, 72 divided by 2 is 36 is equal to length plus 14. Okay? Dito, ang gagawin nyo dito is transpose na lang siya. Yung positive 14, magiging negative 14 siya sa kabila. Okay? So, magiging length natin is 22. Yung length natin is 22, yung given width natin is 14. Mahanap na natin yung area. So, ang gagawin lang natin, yung length na 14, multiplied by yung length na 22, multiplied by the width na 14. Okay? Pag binultiply mo to, ano magiging sagot? 308. So, final answer is letter B. Okay? Sakit ng ulo ko ya. Nauntog ako ya. Okay? Okay. Pwede nyo nang panoorin yung replay. Sa replay nyo na lang panoorin. Basta na matulog ya. Nauntog. Guys, kasalanan ng table. Guys, ha? Sa number 26, eto siya. Guys, balik tanaw. So, na yun yung balik tanaw natin. Ito. Ito. Ito kasi, ito yung kailangan natin sa next number natin. Okay. Yung formula 1 is pag meters per second to kilometers per hour yung conversion. Yung formula 2 is kilometers per hour to meters per second yung conversion. Okay? Pag formula 1, imumultiply mo by 3.6. Pag formula 2, i-divide mo by 3.6. Saan nakuha yung 3.6 ya? Saan nakuha? Kasi 'di ba, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. So, pag dinivide mo yan, 3,600 divided by 1K, doon natin makukuha yung 3.6 na constant. Okay, huwag nyo nang isipin to, pinakita ko lang. Dito guys, formula 2 ang gagamitin natin. Kasi nga, kilometers per hour to meters per second yung conversion natin. Tignan nyo guys kasi yung conversion dito. Okay, dito kasi. Ito kasi yung conversion natin, pre. Okay? Yung 108 kilometers, i-convert natin to meters per second. So, magdi-divide tayo ng 3.6. Okay? So, 108, we need to divide it by 3.6 na constant. Okay? Paano mag-divide pag may decimal, pre? Mano-mano. Ganito. Yung 108, nasa loob. Yung 3.6, nasa labas. Isang decimal place na jump, pa right. Isang decimal place pa jump, pa right din dito. Then mag-add ka ng 0. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. 0 na yan siya. Yung 0 na hindi mo nagamit, ilalagay mo lang sa taas. So, 30 meters per second ang sagot. Okay? 42 years old trying to understand. Guys, I'm proud of you guys, ha? I'm proud of you guys. Kasi magagaling kayo, guys. Hanggang number 40 lang tayo. Yes po, number 40 guys. Kasi, number 40 lang eh. Bukas, 40 ulit. Bagalan, binabaga. Sige. Babagalan ko yan. Okay.
Sa pagmumultiply kasi ng decimals, ganito muna. Okay, i-multiply mo na siya as whole numbers. Okay? 75 muna, i-multiply muna by 48. Okay? Huwag nyo munang ilalagay yung decimal places natin. Okay, mamaya nyo na ilagay yung decimal places natin. Ito muna, i-multiply mo na siya as whole numbers. Okay? I-multiply mo na to. So, 0 carry 4, 60, 0 carry 2, 28, 30. So, dito. Ang sagot natin dito is 3600. Dito na pupunta or mapupunta yung decimal places natin. Ilan ba decimal places? Isang decimal place, dalawang decimal place, tatlong decimal place, apat na decimal place. Ang magbibilang tayo ng apat na decimal place, pa-left. So, isang decimal place, pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, dito yan siya. Ayan ang decimal place natin. Yung 0.3600 is equivalent also sa 0.36. Okay, they are equal guys. Display lang yung 0 dito. Okay? Always display lang yung mga 0 na sobra dito. So, parehas pa din yung sagot natin dito. Okay, sa number 28. Sabi dito, a number is decreased by 20%. Yung number daw natin, bumaba siya ng 20%. Okay? 20% ng number is 84. Eto ha, yung number na decrease ng 20%. Okay? Tapos, yung binawas daw natin na 20%, yung equivalent niya is 84. Kaya ganyan yung statement natin. 20% ng number is 84. Ano yung original number? Dito pre, gagawin mo lang siyang decimal. Yung 20% is 0.2, number is equal to 84. Okay? So, we're gonna divide both sides by 0.2 para matira si n. Number na lang matitira is, paano dito? Di ba may decimal place dito? I-move mo siya pa right. Tapos eto, i-move mo din siya pa right, then mag-a-add ka ng 0. 840 divided by 2, ang sagot natin is 420. Okay guys, yung replay na ito guys, mapapanood nyo dito guys. Okay, sa red up. Okay, hanggang number 40 lang kasi ito guys. Sukat pa rin na nauntog guys. Papanoorin ko ang replay nun mamaya. Ang lakas eh. Eto guys ha, dito nyo mapapanood yung replay. Yung replay kahapon guys, posted na. Pag papanoorin nyo yung replay guys, ilike nyo naman yung video. Tapos wag nyo i-skip yung ads. Nagawa to abs? Guys? Huwag nyo skip yung ads ko guys. Thank you so much guys sa hindi pag-skip ng ads. Ito. Skip ko na. Ayos na. Ayan. Okay guys, yung replay guys, kompleto yan ha. From number 1 hanggang sa number 45 kahapon. Kompleto yan. Walang cut. Okay, tapos guys, magtutuloy na tayo dito. Sa number 29, baliktad. Sa number 29 niya, pansin nyo dito ya, ganito yan, di ba? Okay, ganyan yan, di ba? Di ba ya, ganyan yan. So, ganito, 9/10 minus 1/5. Okay, applicable dito yung shortcut natin kanina. Okay, yung shortcut natin kanina is gagawin natin 10 to. Gagawin natin 10 to, guys. Paano pa maging 10 yan? Di ba? Dapat kasi equal sila ng denominator. So, eto, gagawin natin 10. Paano magiging 10 yan? Di ba, i-multiply mo siya by 2? Kung ano yung minultiply mo dito sa denominator, i-multiply mo din siya sa numerator. So, ganito. 9/10 minus 1 times 2 is 2 over 5 times 2 is 10. Yan na siya, guys. Ganyan na yan, guys. Okay? Okay, Perd? Okay, Perd? Okay ba? Eto, ginawa natin siyang 10. Paano siya naging 10? I-multiply mo by 2. Okay? Eto, i-multiply mo din ng 2 kasi yung pinang-multiply mo dito sa kabila. Okay? Ngayon, 9 minus 2 is 7. Kopyahin mo lang yung 10. Okay?
Ngayon, eto, i-divide natin siya by 7/10. Sabi nga natin, keep, change, flip pag division ng fractions. We need to keep, we need to change, and we need to flip. Okay? I-keep mo yung una, 7/10. Yung change mo into, yung division into multiplication, tapos i-flip mo siya. Ayan na. Yung division, gagawin mong multiplication. Yung flip na to, i-flip mo yung pangatlong fractions. Keep, change, flip nga eh. So, 7 times 10 is 70. And then 10 times 7 is 70 pa rin. So, sagot natin is 1. Okay, 1 ang sagot natin dito. Saan mo kinuha yung 2? Yeah, guys, ito kasi yan. Gamitin nyo yung imagination nyo, guys, sa math. Okay? Para hindi na tayo mag-LCD, hindi na hahaba. Ito kasi, guys, yung 5, kailangan natin siyang gawing 10 para parehas yung denominator. Okay? Pag hindi kasi parehas yung denominator, hindi tayo pwedeng mag-minus. Paano ba magiging 10 yung 5? Siyempre, imumultiply mo siya by 2. Yung minultiply mo dito sa baba, hindi nyo imumultiply mo sa taas. Kasi dapat parehas. Hindi pwedeng magkaiba yun. Kaya, nakuha natin yung 5 times 2, 10, diba? Tapos 1 times 2, 2, diba? Okay, mas madali yan, guys. Okay? Hindi na tayo nag-LCD. Okay, dito guys, shortcut ulit. Sabi ko nga sa inyo guys, pag square root ng decimals, di ba may 4 decimal places tayo? 4 na decimal place yan, di ba? Pag 4 na decimal place, for example, di ba dito, 4 decimal places tayo, 0.0036. Automatic dito, kung 4 na decimal place, 2 decimal place lang yung square root niyan. Okay? 4 decimal places to, di ba? Yung square root niyan is 2 decimal place lang. Okay? 4 decimal place, ang shortcut is 2 decimal place, agad yung sagot. Okay? Yung shortcut, very easy. Ayun yung shortcut niyan niya. 4 na decimal place yung ini-square root natin, 2 decimal place lang yung root. Tinuro ko to guys sa mga nagpa-tutor na sa akin yan, no first batch ko. Guys, yung second batch pala, i-announce ko pa lang ha. Wala pang second batch. Yung first batch guys, alam na nila dito. Yung mga first batch na nagpa-tutor sa akin ya. Alam na nila to ya. Sila yung unang nakaalam ng shortcut na yun. O guys, may batch tutor kasi ako guys. Ayun. Kaya alam nila yan ya. Matik. Guys, yung batch tutor pala guys, mag-a-announce ako. Kung kailan. Magpa-reserve ka ng slot guys pag naka-announce na ako. Paano pag cube root? Di ko pa sure yung shortcut sa cube root. Hanapin ko pa lang. Sa number 31 niya, sabi dito, the sum of 3 consecutive even integers is 114. Okay, tatlong magkakasunod na even integers daw. Okay, tatlong magkakasunod na even integers. 114 daw yung total. So, ang gagawin natin dito, yung total natin na 114, i-divide natin by 3. Kasi tatlong magkakasunod na numbers eh. So, 114 divided by 3 is ilan? 38. Okay? Yung 38, yung nakukuha nyo pag nagdi-divide kayo, this is the median. Okay? Gitna. Pag dinivide nyo kasi to, dito, ang makukuha nyo is yung median, yung gitna. Okay? Ito yung gitna natin. Nasaan ba yung gitna sa 3 numbers? Ito yan siya. Okay? Yung pangalawa, yung median natin. So, dito, yung second number natin is 38. Tapos dito, syempre, even numbers tayo, magkakasunod na lang yan guys, kasi consecutive. Okay, pre? Ngayon, pre, ano yung pinakamalaki dito? Kasi largest yung hinahanap. Yung largest number natin dito, pre, is yung 40. Yun na agad yung sagot natin, guys. Kaya nag-divide lang naman tayo. Yung total nila, divided by, ilang numbers ba? 3, diba? Diba? Pag odd naman, guys, edi odd numbers din yung ilalagay nyo dito. Pag odd numbers yan, guys, edi odd numbers din yung ilalagay nyo, guys. Ito, guys, ha, sa number 32 na tayo, guys. A bag contains 6 red, 5 blue, and 9 green. 6 na red, 5 na blue, tapos 9 na green. 9 na green. Okay, ano yung probability na blue ball yung makukuha mo?
Ano yung probability na blue ball yung makukuha mo? Anong probability, pre, na blue ball yung makukuha mo, pre? Ang gagawin mo lang naman dyan, pre, is i-add mo lang ito eh. I-add mo lang yan lahat. So, ang gagawin mo, over 6 plus 5 plus 9. Tapos, ilan ba yung blue balls, pre? Ilan ba yung blue balls? Diba 5? So, 5 sa taas. 5 blue balls out of 20 balls in total. Okay? So, 5 over 20 in lowest term is 1/4. So, 1/4 na agad yung sagot natin dito. Dapat naka-lowest term palagi yung sagot nyo, guys, ha? Okay, pre? Ulit, guys, sa mga na-late, guys, pwede nyo mapanood yung replay dito, guys. Okay, sa red up nyo papapanood yung replay. Kasi pataas na to, guys, eh. Patapos na to, guys. Hanggang number 40 lang ako. Teo Azu. Guys, yung mga di pa nag-follow, mag-follow na kayo, guys. Meron ulit bukas. 40 items ulit tayo bukas, guys. 7 to 9. Okay, guys. Dito nyo makikita yung replay, guys, ha. Diyan. Okay, sa number 33 naman niya. So, dito. Negative 12 squared. Okay, may tuturo pa pala ako sa inyo saglit. Okay, anong sagot nyo dito, guys? Anong sagot nyo dito? Sa number 1, anong sagot nyo dito sa number 1? Sa number 2, anong sagot nyo? Sa number 1 muna tayo. Anong sagot nyo sa number 1 niya? Sa number 1, ano yung sagot nyo dito sa number 1? Positive ba o negative yung number 1? Positive ba o negative yung number 1? Positive ba o negative? Kasi dito, guys, eto kasi yan. Diba negative 2 squared? Meaning neto, eto lang yung ini-square mo. Hindi kasali to. Okay, eto lang yung ini-square mo. Meaning yan, yung negative na hindi kasali, 2 times 2. Okay, ang sagot natin ngayon is negative 2 times 2 is 4. So, negative 4. Bakit hindi kasali? Kasi nga, walang parenthesis. Pag may parenthesis siya, dito yung sinasabi yung positive. Kasi nga, yung negative 2 na yan, ini-square down natin. So, kasama yung negative. So, negative 2, imumultiply mo siya sa negative 2. So, magiging sagot natin dito is positive 4. Dito yung positive 4 ya. Sa una is negative. Kasi nga, yung 2 lang yung ini-square nyo. Hindi kasali yung negative sign dito. Okay? Sana naiintindihan nyo ha. Hindi kasali yon kasi nga, ito lang yung meron. Dito kasi, meron siyang sign of grouping dito. Kaya, ini-square mo siya, lahat sila na-square. Okay? So, dito, it is positive. Kasi nga, kasama yung negative sign. So, negative 12 yan, multiplied by negative 12, ayan. Tapos, negative 7 times negative 4 is positive 28. Okay? Ngayon, negative 12 times negative 12 is 144 na positive plus 28, it would become 172. Tama. Okay, guys? Gagaling niya, guys. Guys, hanggang number 40 lang tayo. Last 2 pages. Last page na to, guys. Oh. Last page na to, guys. Mamaya. Magbilis na nga yan, guys. Sa number 34, guys. Sabi sa number 34, may 2 numbers daw tayo dito. Si first number, at saka si second number. 2 numbers tayo, pre. Ratio ng 2 numbers is 4:9. Their difference is 30. From the word difference, pre, minus tayo dito. Anong ima-minus natin? Siyempre, yung dalawang ratio. So, 9 yung unang ratio, minus first ratio ay 9 yung second ratio, minus 4 yung first ratio, ang magiging sagot dyan is 5, di ba? Ngayon, yung difference nila na 30, i-divide mo siya by 5. Okay? I-divide mo siya by 5, yeah. Okay? Bakit mo i-divide by 5? Kasi yun yung difference nila. So, 30 divided by 5 is 6. Sa isang part ng ratio, 6 yung katumbas niya. Anong gagawin natin sa 6? Imumultiply natin siya sa larger number, pre. Sa mas malaking number mo siya i-multiply. Ano ba yung mas malaki dito? Di ba yung 9? So, yung 6 na yan, imumultiply mo siya sa larger number na 9, it would become 54. Okay, 54 yung magiging sagot natin sa number 34. Hanggang number 40 lang po. Opo.
Okay? Pre? Okay, pre? Dito, pre, ang gagawin lang natin sa number 35 is magdi-divide lang tayo. Okay? Magdi-divide lang tayo, ya. Thank you, Mika. Hello. Thank you, pre. Wait lang, ya. Chat baby ko, guys. Nag-chat baby ko, guys. Yun no? Lala, guys. Thank you, pre, sa gift. Thank you, pre. Anong sagot niya sa number 35? Anong sagot niya sa number 35, ya? ...36 kilometers per hour. Divide ba to? Di-divide nyo ba? Wait lang, nakalimutan yung formula ko Di-divide lang to Tama. I-divide lang. So, 36 divided by 1.2 ba? Tama. So, 36, i-divide nyo by 1.2. Wait lang Wait. Nalilito ako Bakit So, dito, 30. 30 times 60. Wait nga lang Dito muna kasi Okay. Eto kasi. Yung 36, diba, naka-kilometers per hour siya. Yung kilometers per hour na yan, gagawin nating meters per second. Okay? Gagawin natin siyang meters per second. Okay? Paano ulit yun? Diba formula to natin yan? I-divide natin siya sa constant na 3.6. Okay? Etong 36 kilometers per hour na to, i-divide mo sa constant na 3.6 para maging meters per second. Tama, i-convert ko na. So, dito, yung 36 na yan, i-divide mo siya by 3.6. Okay? Decimal place, i-move mo pa right din dito, tapos mag-a-add ka ng 0. 360 divided by 36 is 10. Okay? Ang speed niya pala is 10 meters per second. Okay. Ngayon, yung kilometers na to, i-convert mo into meters. Okay? Constant yung 3.6 Okay? Kung gusto niyo kung gusto niyo malaman kung saan ang galing 3.6, panoorin niyo replay. Okay? Yung 1.2 kilometers na yan, i-convert natin into meters. So, meron tayong 1,200 meters. Bakit? Kasi sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. Okay? Ngayon, yung 1,200 meters niyan, i-divide natin into 10. Kasi 10 yung speed niya. So, ang sagot natin dito is 120. So, letter C tayo dito. Okay? Okay, pre. Sa mga nalilito kung saan ang galing yung 3.6, pwede nyo mapanood yung replay dito Okay, parang tayo pa ulit Okay, last page na tayo, pre. Dito nyo mapapanood yung replay kasi ipopost ko bukas. Gaya ng replay kahapon, pinost ko na dito. Pinost ko na kahapon. Mamaya, ay bukas naman yung replay na to. Bukas. Okay, guys? Yun guys, sa mga nagpa-follow, guys. So, guys, i-follow nyo guys. Ilan na ba followers ko? 820. Thank you sa mga nag-follow, Thank you, Okay. Dito, guys, huwag kayo malito pag area ng triangle. Okay. Pag area ng triangle, isa lang yung formula. Kahit anong triangle yan niya. Okay, kahit anong triangle yan niya. Right triangle, obtuse, acute, etc. Ang formula niyan, pag area, is always 1/2 base multiplied by the height. Ayan ang formula palagi. So, 1/2, dito yung legs, pwede mong pagbalik na rin. Kaya ito yung base, ito yung height, ito yung height, ito yung base. Pwede. 1/2 multiplied by 15 times 8. Okay? Dito, pre, para hindi kayo mahirapan, eto,
pwede niyang kalahatiin yung even number. Okay, para hindi na kayo mahirapan. What if hindi ko kinalahati? Ganito kasi yung kakalabasan. 1/2 multiplied by 120, ang sagot pa rin natin is 60. Okay, what if kinalahati mo na agad ya? Kung kakalatiin natin kasi yung 8, di ba magiging 4 siya? So, 15 times 4, parehas din yung magiging sagot na 60. Pag kasi hindi natin kinancel, di ba hahaba? Ito yung magiging kakalabasan niya. Ito, pwede mong kalahatiin ito or ito. Ano, kung anong trip mo ya. Pwedeng long method, pwedeng short method. Hindi lang, bilis lang. Okay, sa number 37 na tayo. Diba sabi natin kanina, kailangan muna natin yung total. Okay? Total. Paano ba mo yung total? Diba kailangan natin yung number of items? Eto. 25 yung number of items. Tapos yung average nila is 52. Kailangan mo ipag-multiply ya. Kailangan mo ipag-multiply yan ya. 25 times 50, 0, 5, carry 2. Wait lang 25 times 5. 125, 1250, 13. Okay, 1,300. Tapos, if the numbers 60 and 90 are removed, meaning nun dalawang number ang tinanggal natin. So, meaning nun, magbabawas tayo ng dalawang number sa total number of items natin. 23 na lang yan siya. Tapos dito, ibabawas din natin yung total ng dalawang number. Eto, plus eto is 150, di ba? So, meron na lang tayong 150 na total. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, total number of items natin ngayon is 23, di ba? Ipang di-divide natin siya dito. So, 150 divided by 23. So, meaning nun, ang new average natin is 50. So, letter B. Okay, letter B na tayo din, pre. Basic lang. Binasican lang no ya. Okay, guys, basic lang. Bakit tayo nagbawas? Kasi nga, tinanggal yung dalawang number. Eto, tapos eto. Binawas natin sa total number of items. Sa number 38, guys, anong sagot nyo sa number 38? Bakit sa 25 lang binawas? Kasi nga, eto yung average eh. Hindi mo gagalawin yung average ya. Eto yung number of items. Sa number of items tayo magbabawas. Yung total ng binawas din natin sa total. Times 2 plus 2. Yun yung pattern ulit. Okay. Ang pattern natin ulit dito is times 2 plus 2. Take note guys, may iba't ibang pattern tayo. Ha? Hindi lang iisa ang pattern guys. Okay? So, pag ginamit natin yung pattern na times 2 plus 2, ang makukuha natin is 222. Kasi 110 times 2 is 220, plus 2 is 222. So, letter C. Boss, saan ang 150? Ito pre, 60 plus 90 is 150. Okay, pre? Guys, mag-follow muna hindi pa nag-follow kasi nga, malapit na tayo mag-end live. Dalawang items na lang eh. Okay, dalawang items na lang tayo eh. Ay, dalawang items na lang tayo eh. Tapos, number 39 na tayo, pre. Sa number 39, pre, pag simple interest, it is principal times rate times time. Ito, guys, is the pattern, ha? Pattern yan. Ayan yung pattern natin, guys. Guys, i-upload ko to sa RedUp bukas. Ito yung principal natin. So, 8K, 1, 2, 3, multiplied by 6% which is 0.06 multiplied by 4. Okay? Multiply ka lang. Tapos dito pre, ito yung shortcut na sinasabi ko. Ito, may tatlong decimal place, di ba, na sobra. Dito, may dalawang decimal places tayo. Dito, may tatlong zero na sobra. Dito, may dalawang decimal place. So, dito, ika-cancel out mo yung dalawang zero. Okay, matitira is 80, magiging whole number na yung 6.
80 multiplied by 6 multiplied by 4 na yan. Ayan na yan, guys. Okay, ayan na siya. Dalawang 0 na tanggal, naging whole number siya kasi matatanggal din yung 0 dito. So, 80 times 6 is 480 times 4 is 960 plus 960, 1920. So, magiging 1,920 yung total natin. So, letter C, guys. Bilis ng utak ko ngayon, Guys, hanggang number 40 lang tayo, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, sa Red Up natin, eto, guys. So, yung Red Up natin, eto. Dito ipopost yung replay, guys. Yung replay kahapon naka-post na, guys. Tapos, i-like nyo naman yung video, guys. Thank you so much, guys. Tapos, huwag nyo i-skip yung ads. Pre. Huwag nyo i-skip yung ads, pre. Please. Pre, huwag nyo i-skip yung ads. Tagal pa ba yan niya? Tagal niya. Yan, okay na. Huwag nyo gayahin niya. Okay? Guys, basta ipopost ko yung replay, promise. Bukas ng hapon or tanghali or umaga. Eto, dice. Guys, pag dice, take note pag dice, 1 hanggang 6 lang ha. Walang sobra, walang kulang. Pag dice, 1 hanggang 6 lang. Okay? Pag dice, 1 hanggang 6 lang. Dito, 2 dice are rolled. So, meaning, meron tayong dalawang dice. Ito, si dice 1, tapos si dice 2. Ito yung rule natin sa dice. Sa dice, kung mag-isa lang, meron tayong 6 probabilities. Pag dalawang dice, meron tayong 6 times 6. So, meron tayong 36 na probabilities. Okay, may 36 probabilities. So, agad-agad, over 36 tayo dito. Kasi dalawang dice yung ginamit. What is the probability that the sum is 8? Sum daw is 8. Ano ba yung mga dice natin? Ito si dice 1, ito si dice 2, di ba? Kailangan daw natin, yung sum nila is 8. Ano ba yung mga numbers na pag pinag-plus is 8? Take note guys kailangan natin na 1 to 6 lang yung 1 to 6 number lang. Walang 7. Pwedeng dito sa dice 1 is 2. Pwedeng dice 2 is 6. Pwedeng 6 dito, pwedeng 2 dito. Pwede ring parehas na 4. Okay? Okay. Pwede ring, ano pa ba? 5 at saka 3. 3 at saka 5. Okay? So, meron lang tayong 5 out of 36. So, 5 outcomes out of 36 possibilities lang. Okay? Hindi mo na kailangan isulat ulit yung 4 kasi para silang 4, hindi mo pwedeng pagbalik ta rin. Okay? Isang 4 at saka 4 lang yan. Okay? So, meron lang tayo 5 na outcomes out of 36 na probabilities yan. Okay, ya? Okay, ya? Lutang na ba ako, guys? Pinapanood ko yung replay, guys. Akala ko ba't number 22 pa lang yung sinasagutan ko. 7 at 1, guys, dice. Dice, guys. Pag yung dice, di ba, 1 to 6 lang. Yung dice is 1 hanggang 6 lang, guys. Walang dice na 7 sides, guys. Walang dice na 7 sides. Guys, GG's, guys. Bukas ulit, guys. Anong name ko sa Red Up? Dito, guys. Ito, guys, yung name ko sa Red Up. Yeah. Ito, yaw. Ito, guys. Ayan. I-follow niya ako, yaw. GG, guys. Thank you so much, guys. Bukas ulit. Guys, yung replay, mapapanood nyo dito. Di pa ako lutang Kanina guys, alam nyo ba, pinapanood ko to guys, nagtataka ko bakit number 22 pala yung sinasagutan ko. Huwag nyo i-skip yung ads. Huwag nyo ako tularin. Pindot na. Ay, wait lang, papalo natin yung IG ko guys. Guys, follow nyo yung IG ko. Guys, follow nyo yung IG ko. Wait lang, ilalagin ko lang yung IG ko. IG ko guys, follow nyo ako sa IG guys. Guys, follow nyo ako sa IG please. Yeah. Wait lang I-X ko lang yung mga. Guys, i-follow nyo yung IG ko please. Yeah. Follow nyo yung IG ko May tear strap ako guys May tear strap ako dito, isa lang Please follow yung IG ko. Thank you so much guys. GG guys. Bye bye guys. Bye bye guys.
Bukas ulit guys ha. 40 items tayo ulit. Wag, hindi wag. GG guys.